slaves of righteousness. Ngayon, alipin na tayo ng katwiran sa pamamagitan ng habag at awa ng ating Panginoon. Di ba nga excited doon? So, baliwala ba yung Old Covenant? Hindi. Hindi mo pwedeng tanggalin. The Old Covenant is a reflection. Salamin. You cannot omit that. It's the Word of God. We thank God dahil po ni-revise niya yung kanyang Old Covenant at nagkaroon tayo ng New Covenant. Kaya nga si Jesus po, nung naparito dito sa lupa, hindi sinabi ni Jesus na dumaan kayo sa ating daan. Hindi sinabi ni Jesus yun. Ang nagsabi lang nun si Jeremiah kasi wala pa si Jesus Christ. There is the former way. Ano yung former way doon? Yung binuksan ng Panginoon through Moses. Kaya si Jeremiah sabi niya, dumaan kayo sa dating daan. Kaya si Jesus Christ nung dumating iba, sinabi niya, hindi niya sinabing dumaan kayo sa dating daan. Ang sinabi ni Jesus Christ, I am the way. I am the truth. Amen. I am the life. No one can come to the Father except through me. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Kaya po huwag tayong madideceive. Kung babalik ka sa lumang daan, huwag ka na lang bumalik. Diyan ka na lang, yung daan mong yan. Kasi doon din kapahaba ka rin lang pupuntahan mo. Amen. Kailangan hindi dating daan. Ang puntahan mo yung bagong daan. The new covenant, the new way. Jesus Christ. Amen. Ako po, ayoko maging religyoso. I'm not a religious person. Kung kayo po religyoso, glory to God. Ako po, ayoko maging religyoso. Kasi po, ang religiyon, dadalhin kayo sa impyerno. Amen. Hindi po ako religyoso. I am saved by grace. Amen. Not being religious. I'm not a religious person. Ang mga religyoso po, yung mga Sadduceo, Pariseo, yun ang mga religyoso. Amen po ba? Amen. Nakita nilang nakikikain si Jesus sa mga makasalanan, sa mga publican, sa mga tax collectors. Bigla nilang binunan, tingnan mo ito, nagpapahayag ng salita ng Diyos, nakikikain sa kanila, nakikisalamuhan, di pa naghugas ng kamay. Sila po masyadong particular sa tradisyon nila. Pero tingnan mo yung puso nila, malayo naman sila sa ano ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Now, if we will go back to our text, furthermore, we need to read Romans 7 verse 7. Go to Romans 7 verse 7. So, makikita po natin, si Paul po in-educate tayo between the Old Covenant and the New Covenant. Romans 7 verse 7, what shall we say then? Is the law sin? Since wala nakasunod sa law, kasalanan ba to? Certainly not, sabi na naman ni Paul. Amen po ba? Amen. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said. So makikita po natin dito sa Romans 7 verse 7, sinasabi ni Pablo na ang Old Covenant, yung 10 utos, ito po ay salamin. Amen. Hindi po malalaman na ikay nagkakasala hanggat wala yun. Amen po ba? Amen. Kaya po pag may nagsabi sa iyo, gusto mong maligtas, gawin mo yung 10 utos. Sabi mo, gawin mo muna bago ako. Amen. Tingnan mo kung kaya mong gawin. Amen po ba? Amen. 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 Kasi wala pong makakasunod sa 10 utos. O kaya sasabihin mo doon sa nagsasabi, gawin mo 10 utos, sabi mo sa kanya, wala po yata sa Bible na kasunod. Kasi according to Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Kung may nakasunod, yung Romans 23, hindi susulat yun. Amen. Amen po ba? At saka sa Jeremiah, sinabi rin ni Prophet Jeremiah, na lahat ay nagkasala. Now, sa John 8:36, I want you to go to John 8:36. Hallelujah. John chapter 8, verse 36. Amen. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. If the Son, pertaining to Jesus Christ, sets you free, you are free indeed. Amen. Eh, huwag mong sasabihin nasa sumpapang iyong buhay. Huwag mong sasabihin minamalas ka. Kasi po sa Kristiyano walang malas.
Amen. Huwag mo rin sasabihin siniswerte ka kasi sa Kristiyano walang swerte. Amen. Sa Kristiyano sigurado, pinagpala. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayong gagamit ng mga salitang sana. Sana, Panginoon, sana, pagalingin mo siya. Pinalaya ka na ng Panginoon. Malaya ka na. Hello? Amen. We are learning. Sometimes, our lips are becoming victim of we're becoming victim and is using by the enemy to slip the word that is coming out from our mouth. Amen. Hindi ka po pwede mag-pray na, Lord, sana po pagpalain mo siya. Wag. Lord, salamat, pinagpala mo siya. Amen. 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 Salamat at palayan ka tayo. If the Son sets you free, you are free indeed. Balik po tayo sa text natin. Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curses of the law. Amen. Amen. Having become a curse for us. Nakita ninyo yung kabutihan ng Panginoon. Siya na ang naging sumpa. For it is written, everyone that is hanged on a tree is cursed. Kaya nga naging sumpa ang ating Panginoon kasi nabango siya sa krus. Amen. Ano po ibig sabihin ng krus? Ano ibig sabihin ng krus? Sumpa. Sumpa. Minsan po pag nagbibigay ako ng final benediction dito, to God be the glory, meron pa yung nagsasign of the cross sa kanya sarili. Amen? Isa lamang po ang mabuti sa lahat ng krus, yung krus na kung saan nabango si Jesus. Amen. Amen po ba? And if you are putting that over yourselves, you are creating a curse again over your body. Kaya ngayong mga namamatay sa krus nung araw, hindi nila pinapayagan na nakahang siya ng overnight, kundi masusumpa yung buong nasyon. Kaya ang ginagawa nila, pag ang kriminal ay ipinako sa krus, bago lumugan ng araw, binababa nila yun at inililibing na. Amen? Amen. Kasi kapag ito ay nag-overnight, according to the book of Deuteronomy, magiging sumpa yung buong nasyon. Si Jesus Christ po ay naging sumpa dahil sa atin. Now, we were redeemed from the curse of the law. Dapat po alam natin tanggapin ito. Amen po ba? Amen. Meron po akong ikikwento sa inyo. At ito po ay yung anak ni Jonathan na si Mephibosheth. Dahil po si Mephibosheth ay walang alam. Ito po ay para sa inyo, para sa akin. Wala siyang alam. Meron pong covenant si David at saka si Jonathan. Na ang covenant nila, sabi ni Jonathan, David, alam ko na ikaw ang susunod na successor ng aking ama na si Haring Saul. At ikaw ang susunod na hari ng Israel. Kaya ito ngayon, sabi ni Jonathan, kung mawala na ako, sabi ni Jonathan, pwede ba magpakita ka pa rin ng kabutihan sa aking buong nasasakupan o buong pamilya? At ang sabi ni David, okay, Jonathan, ito yung covenant natin. Hello? Ang Panginoon po, ang Diyos Ama, at ang Diyos Anak na si Jesus, ito po ay nagkaroon ng pagkakasundo. Mayroong covenant na sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino nag-pray? Jesus Christ. Kung tutuusin tayo, hindi tayo riningi ng Diyos Ama.
Pero dinig ng Diyos Ama, alang-alang kay Kristo. Amen. Nakukuha niyo yan? Amen. Dininig ng Ama. Sabi ng Ama, okay, I will take consideration and I will accept because of you. Amen. Kay Jonathan po at kay David, namatay na po si Jonathan. At may anak siya, yung bunso si Mephibosheth. Siya na lang ang nabubuhay. At pinahanap siya ni David. Nung mahanap din sa palasyo, ang sabi ni Haring David sa kanya, you listen kasi maaaring kayo si Mephibosheth. Ang sabi ni David sa kanya, Mephibosheth, from now on, you will dine in my table. Amen. You will live in my palace. Mephibosheth, everything that was taken from you, I will bring it back to you. Amen. Alam mo, sagot ni Mephibosheth, that's too much, king. It's too much. Dito na lang ako sa ilalim ng lamesa kumain. Ano revelation dito? Na-redeem ka na, nabayaran ka na, lahat nagawa na ng Panginoon, ayaw mo ba tanggapin? Amen. Kasi hindi mo alam. Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Pag hindi natin alam ang katotohanan na tayo natubos na sa malahat na sumpa, magiging biktima pa rin tayo ng ating kinikilusan. Meron pong isang autistic na bata na ikinulong. Ikinulong ang autistic kasi po meron sariling mundong autistic. Ikinulong siya, meron po siyang rehas. Ngayon, ang autistic po, meron siya yung daily routine at yun ang gagawin niya. Paggising niya sa umaga doon sa seldang yun, ang gagawin niya maghihilamos, paghilamos niya, mauupo. Pagka mauupo hanggang tanghali yun, nakaupo. At pagdating ng tanghali, kakain. Meron siyang ibibigay na kainan, iisa po yung kainan niya, hindi po pwedeng ibang gulay, kukunin niya kakain. Ikinulong po siya para hindi siya makawala. Hanggang yung daily routine niya yun, ganun lang ang ginagawa niya. Hello? At dumating ang time na dumating na po yung tulong ng gobyerno at nakita na ikinulong ng autistic na to. So ang ginawa ngayon ng government ay binuksan yung rehas. Binuksan nila. At tinitignan nila kung anong gagawin niya. Alam niyo ba, bukas na yung rehas, ang gawain pa niya, yung dati pa rin niyang ginagawa. Pretending, akala niya nakakulong pa rin siya. Bukas na yung rehas, tinanggalan na. Pero doon pa rin siya, nakakulong pa rin siya roon. Hallelujah, ganun pa rin yung routine niya everyday. Hindi pa rin niya makita ang liwanag, hindi niya makita ang araw, hindi niya makita ang labas. Bukas na yung pintuan, pero ganun pa rin siya. Kapatid, marami sa mga Kristiyano, bukas na ang pintuan, pero nakakulong pa rin tayo, paikot-ikot doon. Kaya mga pagpapalak, hindi dumarating sa atin. Amen. We were already redeemed! Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay redeemed na. Ikaw ay redeemed na. Amen. Kasi nasanay tayo sa daily routine natin. Nasanay tayo. At sasabihin natin, ganito na lang ang buhay ko habang ako nabubuhay. Pastor, matagal na kaming ganito. Kaya pag sinabing ikay malaya na, hindi ka naniniwalang malaya ka. Pag sinabing ikay pinagpala, hindi ka naniniwalang pinagpala ka. Pag sinasabing ikay malinis na, hindi ka naniniwala, sasabihin mo, kaya? Totoo kaya? Ba't tayo mga ganun eh? Amen po ba? Amen? Amen. Lalo tayo mga Pinoy ang hilig sa as-in, Dino. Purihin po ang Panginoon. Amen. Minsan nakakulong pa rin po tayo sa ating mga lumang kultura, sa sinasabi ng ating utak. Kapatid, ikaw ay pinagpala, hindi ka autistic. Amen. Ikaw ay pinagpala, hindi ka alipin. Amen. Hindi na ako alipin ngayon. Ako'y pinagpala na ng Panginoon. Amen. Pinalaya na ako ng Panginoon, I deserve to be free. Amen. Amen po ba? Amen. Learn to explore. Lumabas kayo sa inyong mga selda. Bukas na. Amen? Amen. Hallelujah! Binuksan na ng Panginoon. Sabi niya nung siya'y nabuhay, I have now the keys of Hades and death. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. I hold now the keys of death and Hades. Hawak na niya susi, binuksan na niya ang bawat selda natin na kung saan tayo nakakulong sa mga sumpa, sakit, karamdaman. Lumaya na tayo kasi pinalaya na niya tayo. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay.
Christ has redeemed us from the curses of the law. No more curse. Sabi mo nga, no more curse. No more curse. Sabi mo, no more curse on me. No more curse. Sabi mo sa katabi mo, no more curse on me. No more curse on me. Amen. Nandito po tayo para ma-enhance tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Kung may mga nangyayari sa buhay natin na out of control o hindi natin gusto, nandiyan ang Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, nobody could pluck you out from my hand. Amen. Amen. Nariyan ang Panginoon. My plan for you is for good and not of evil, to give you hope and future. Amen. Ayan palang plano ng Panginoon. So let it be. Amen po ba? Amen. Let it be, Lord. So this is your plan, so let it be. Ang nangyayari, we think na tayo ay sumpa. Siguro may sumpa sa buhay ko. Lord, alisin mo. Ang sabi ng Panginoon, nabayaran ko na lahat ng sumpa sa iyong buhay. Ang gagawin lang natin, i-acknowledge natin yung power of the cross. The things is, we never acknowledge. Nakalagay po, ano ba ang way of salvation? Sabi ng Panginoon, I want you to read this, na kailangan talaga ng confession. Romans 10. Hallelujah. Romans chapter 10. Amen. Romans chapter 10 verse 9. Para po makita po natin paano natin tanggapin itong package na ito na ginawa ng ating Panginoon. Romans 10:9, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So confession is so important. Amen. Confession is so important. Sasabihin ng iyong bibig, Lord, thank you, niredeem mo ako sa sumpa. Lord, thank you, I am now a new creature. Lord, thank you. Confession. You confess to the whole world. You confess to Satan and his angels. You confess to the power of darkness that you are now a child of God. Free. The sons of God, the Son of God sets you free, and you are free indeed. Amen. Amen po ba? Amen. Hello? Babalik po tayo sa reference natin. Go to Book of Galatians. I'm gonna close this now. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. Amen? Purihin po ang Diyos na buhay. Praise God. Amen. Galatians chapter 3. Philippians, Colossians, magkakatabi po yan. Nandun na kayo? Amen. Amen. Sabi nga natin, Christ has redeemed Has us redeemed us from the curses of the law. from the curses of the law. Amen? Having made a curse for us. Amen? Amen. Sinira na ng Panginoon yung sumpa. Amen po ba? Amen. Sinira na ng Panginoon yung mga lahat ng mga maling aral at kultura sa ating buhay. Amen. Sinira na rin ng Panginoon na wag natin susumpain ang ating sarili. Sinira na rin ng Panginoon lahat ng mga maling haka-haka. Amen? Amen. Hello? Amen. Yung sinira niya, wag na nating patayuin. Amen. Kaya ang paniniwala natin, we will stick of what we are reading, the Word of God. Dapat po yung salita ng Panginoon, yun lamang ang paniwalaan ninyo. Amen. Amen? Purihin po ang Diyos na buhay. Amen. Redeemed from the curse. Let's all stand up.